of the Father, and the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord, Be it done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. For forgiveness this day, O Lord, the grace unto our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made by the message of an angel, made by his passion and cross, because of the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and those souls in heaven, especially those who most need of your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, lead our life, our sweetness, and our hope. To you we require for guidance to the of faith. To you send up our sighs, mourning and weeping in the valley of tears. Turn the emotions, advocate, rise of mercy towards us, and after this our exile, show to us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, loving, and sweet Virgin Mary, Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Espiritong Banal, kami ay iyong patnubayan. Bigyan mo kami ng lakas at karunungan upang gawain ay magampanan ang tunay.
ang maliwanag sa kadiliman. Tanglawdan at buhay ng sanlibutan. Paglutin mo kami ng iyong puting liwanag. Mula ulo pa ikot-ikot sa aming katawan. Ganon ginaman ang aming tahanan. Upang magkaroon kami ng kaligtasan. Upang magkaroon kami ng kaligtasan. Ang mabuting balita. Sa araw ng Linggo, Mayo 16. Unang pagbasa. Ayon sa sulat ng Gawa, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 11. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa pag-aari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko nasa inyo. Nagbinyag nga sa tubig siwat, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang karya ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sarili, sa sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan, Salmo 46. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutugtog. Ulitin po natin. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutugtog. Ikalawang pagbasa sa sulat ng Epeso, Kabanata 1, talata 17 hanggang 23.
Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabuting balita ayon sa sulat ng Marcos, Kabanata 16, talata 15 hanggang 20. Noong panahon iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat na ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa ngalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Pumayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsasadiwa, ito ay may timang walang hanggang presensya ng Panginoon. Ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay isang pagtatapos at isa ring pagsisimula. Pagtatapos ito ng kanyang pisikal na presensya sa paningin at piling ng kanyang mga alagad. Ngunit ito rin ang pagsisimula ng walang hanggan niyang pananatili sa piling natin. Kalakip ng pag-akyat niya sa langit ang kanyang kaluwalhatiang bilang manunubos na luluklok sa kanan ng Ama. Kapalit ng pisikal na presensya ni Jesus sa mundo, ipinadala naman ang banal na Espiritu na hihirang at pupuspos sa mga apostol at katapangan, sigasig, karunungan at kapangyarihan. Tumutukoy ang mga huling habilin ni Jesus sa misyon niya ng kaligtasan at sa kanilang misyon na maging saksi sa nalalapit niyang kamatayan para sa ikatutubos ng mga makasalanan at ng mga maluluwalhating muling pagkabuhay. Ang pagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay ang kanilang naging misyon sa buong sanlibutan. Hindi lamang sa mga iilan o sa isang bayan ang kaligtasan at pag-ibig ng Diyos, bagkus para sa buong sanlibutan, para sa lahat na handang tumanggap nito.
Makapangyarihan ang Ebanghelyo sapagkat may kakayahan itong magpapatawad ng mga kasalanan, magpapagaling, magpalayas ng masamang espiritu, magpalaya sa pagkaalipin, at magpanumbalik ng buhay. Ito ang pinakadakilang misyon na ipinagkatiwala ni Jesus sa buong Iglesia, ang sambayanan ng Diyos. Pinagkalooban ng lahat ng binyagan at pananampalataya ng pakikibahagi sa gawaing ito bilang tagapagtaguyod ng mabuting balita at tagapagtanggol ng katotohanan. Ito ang paanyaya ng ating Panginoon. Hindi tayo nag-iisa sa gawain ito sapagkat kumikilos sa atin ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Buhay ang walang hanggang presensya ng Diyos sa lahat ng tumatalima at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Sa ating modernong panahon, isang katotohanan ang patuloy na pagkakaroon ng kalituhan, kaguluhan, at kawalang bahala sa paglaganap ng kasamaan. Magandang paninilay ang tanong na ito. Paano mo itinutulungan ang Iglesia sa pagpapaglaganap ng presensya ng Diyos sa kapwa? Nagiging buhay na halimbawa ka ba sa iba ng nagpapakita ng kagalakan at may pag-asa sa puso? Ito po ang pagsasaliwa at pagninilay sa araw na ito na naway may sa buhay natin ang mga bagay na dapat sa Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Sambunin ang Panginoon, lagi nating pakinggan. Sino man at saan man, lahat tayo'y magmahalan. Salamat, Ama, na lumikha ng mundo. Salamat din sa pagpapala mo. Ang bugtong mong anak ngayong sinugo upang iligtas ang buong mundo sa pagkakasala. Salamat, Emmanuel, na sumasa amin sa kasalanan, kami pinalaya. Ang dala mong kapayapaan at pag-ibig sa sanlibutan, buhay namin ay naging mapayapa, magpakailanman. Salamat sa mahal na Espiritu Santo, ilaw at gabay na pumapatnubay, nagbibigay ng lakas loob sa aming paglalakbay.
pagpapagal dito sa mundo. Salamat sa Ama, salamat sa Anak, at Espiritu Santo. Salamat sa banal na Tatlo. Salamat din sa pagpapala niyo. Tanggapin nawa ang aming papuri at ang bunga ng aming pagmamahal dito sa mundo. Salamat sa Ama, salamat sa Anak, at Espiritu. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you and good evening.